silangan ay may liwanag na sumisilip, pag-asa ng bayan muling humahagi. Sa bawat kawani na handang magsilbi, dala ay puso, dangalang sinasabi. Hindi lang trabaho, kundi isang panata para sa Diyos, sa bayan at sa masa. Kovlan, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Kovlan, para sa bayang inibig. May mga pagsubok, tukso sa landas, ngunit integridad ang ating lakas. Kaalaman ay palawakin, isip ay hasain, ang tama at totoo ang ating pairalin. Walang maiiwan, sabay sa pag-angat, tapat na serbisyo, sapat at nararapat. Kovlan, tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Kovlan, para sa bayang inibig. Ang lingkod bayan ay hindi lang pangalan. Ito ay dugo, pawis at karangalan. Bawat pirma, bawat pasya, bawat galaw ay alay sa Pilipinong uhaw. Sa tanglaw ng paglilingkod, gabay ng bayaning lingkod bayan. Sa matuwid na daan, tayo ay titindig. Kovlan, para sa bayang inibig. Kovlan, para sa bayang inibig. Kovlan.
Welcome to govlearn.ph. This is a learning space for people who serve, people who plan to serve, and people who want to understand how public service really works. Dito, pinag-uusapan namin ang rules, systems, skills, and decisions. Hindi lang concepts. Totoong trabaho, totoong lessons, totoong pananagutan. govlearn.ph exists to support ethical and competent public service. Naniniwala kami na learning protects people, learning strengthens institutions, learning improves service. Salamat sa pagiging bahagi ng sesyon na ito. Makinig tayo, matuto tayo, maglingkod tayo ng mas maayos. Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to govlearn.ph. This is Lingkod Bayan Unfiltered. Usapang totoo sa serbisyo publiko. Walang script, walang paligoy-ligoy, walang press release. Dito, hindi lang natin tinitingnan ang posisyon, kundi ang mga desisyon, proseso at aral sa likod ng aktwal na serbisyo. Kasama natin ngayon ang isang lingkod bayan na may malinaw na pananaw at sa trabaho at pananagutan. Ang ating mga kapanayam ngayong araw ay isang career prosecutor na may malawak na karanasan sa prosecution work. Kabilang ang special cases, anti-illegal drugs, cybercrime, anti-fraud, at counterintelligence cases. Noong 2023, siya ay itinalaga bilang Program Director ng DOJ Action Center or DOJAC, ang frontline public service arm ng DOJ, na nangangasiwa sa legal assistance at serbisyo publiko sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang kanyang karanasan ay sumasalamin sa kombinasyon ng prosecution, public service at frontline justice delivery na mahalagang bahagi ng tiwala ng mamamayan sa sistema ng hustisya. Mga kababayan, mga kalingkod bayan, kasama po natin si Attorney Joanne Carla V. Guevara, ang Program Director ng DOJAC. Magandang umaga po, Attorney. Ayan, okay. Nagkakaroon lang po ng technical difficulty po no, sa side ni Attorney Joanne. Babalik po tayo maya-maya. Yan mga kababayan, kasama na po natin si Attorney Joanne Carla Guevara, Program Director ng DOJAC. Magandang umaga po, Attorney. Good morning, Dr. Ron. Good morning sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng programang ito. Yan po. Unahin po natin sa the person behind the position.
Attorney, bilang isang working law student noon po, ano ang nagtulak sa inyo na piliin ang public prosecution bilang career? Bago pa naman ako naging isang lawyer bilang bata, pangarap ko na talaga maging isang criminal defense or prosecutor. Nakita ko kasi dati sa balita si Attorney Katrina Legarda. It made such a big impression on me. Yung she prosecuted a mayor who was convicted and found guilty of rape. And ever since then, it's been my goal. Yung yearbook ko from high school, it also stated that. And that's what pushed me to, study law and eventually become a prosecutor. Ayun po, attorney. Ano yung pinaka-adjustment po ninyo noong pumasok na po kayo sa DOJ bilang prosecutor? Medyo mas mabigat kasi lahat naman tayo, yung mga abogado, may responsibilidad bilang isang advocate or tagapagtanggol ng mga may reklamo or may agrabyado sa ilalim ng batas. Pero bilang isang prosecutor, nagbabago yung role mo from being a lawyer or an advocate, nagiging ikaw na yung magde-decide kung sasampahan ng kaso ang tao o hindi. Kasi pag sa prosecutor level po, ibig sabihin, pag may finding po kami na ang tao ay dapat humarap sa husgado, makukulong na rin po siya. Dahil, or magpapatuloy ang kanyang pagkakulong. Lalo na po kung kunyari, nag-hold up ang isang tao, nahuli ng polis, kung patuloy siyang sa jail, yung piskal po magde-decide. Or kung kunyari, may ng estafa, may ng scam, mag-iimbestigahan ng piskal. Ngayon, nasa piskal po kung ipapakulong or ang tao o hindi. At si judge naman po ang maglalabas ng warrant of arrest. So, meron na pong mas mabigat po yung responsibility. Kasi po, yung in terms of yung buhay at saka kalayaan ng isang tao, yun na po yung aming pinagdedesisyonan. Hindi kagaya dati na yung normal lang na pagiging abogado, na representative. Pero as fiscal po, nasa amin na po yung desisyon kung haharap na po sa husgado o hindi. Ayun po. Pag-usapan naman po natin, attorney, ang aktual na trabaho. Ano po kaya yung madalas na hindi po naiintindihan ng publiko tungkol sa trabaho ng prosecutor? Ayan. Ito po yung gusto ko lang ipahatid, lalo na nakita ko to nung naging program director ako ng DOJ Action Center. Kadalasan tayo mga Pilipino, alam natin pagka may nangyari sa ating masama, may crime, diba? May krimen na nangyari sa atin. Sabihin nating nanakawan ka ng iyong sekretarya. O yan. Minsan po, ang pagkakaintindi natin, ipapapulis lang. Tapos na. Minsan po, ang pagkakaintindi ng ibang kababayan natin, susulat kay Secretary of Justice. At reklamo na yon, sasampa na yung kaso. Hindi po. Ang kailangan po para sumampa ang kaso ay isampa sa Office of the City Prosecutor. At kung medyo mabigat po yung crime na kailangan po ng case build-up, kasi meron po tayong rules on case build-up ngayon, isampa po muna sa police or sa NBI for proper investigation and case build-up, and then saka isasampa sa piskalya para po magkaroon ng criminal case na haharapin ng respondent. So yun po yung gusto kong paalam sa mga Pilipino. Hindi po sapat na pupunta lang kayo sa barangay or sa police. Kailangan po talaga ang hantungan po ng lahat ng reklamo na sinampa niyo sa police, barangay, NBI, PDEA, ang hantungan po ay sa office po ng city prosecutor. Kasi pag kunyari po, hindi po kayo napatawag ng hearing, ibig sabihin po wala pong nasampang kaso. Sa korte po agad, no, attorney? Bago po korte, Dr. Ron, sa fiscal po muna kasi hindi po direct filing sa court. I-fiscal po muna. Kasi kami po ang mag-i-issue po ng information para malaman kung ano yung i-charge na krimen sa tao. At pagka-charge namin ng information, saka ipa-file sa court and then doon na po, dire-diretso na po yun.
Ayan, malinaw na po para sa mga kababayan at nakikinig, nanonood sa atin 'no, na gano'n ang pag-file 'no, ng kaso. Hindi siya agad dederetso sa kung saan-saan Opo. 'no. Opo. 'Yan 'no, Hindi rin po by letter lang po. Kailangan po talaga sinumpaang salaysay ng pagrereklamo na na pagsumpaan sa harap ng piskal. So kung wala po kayong ganong ginawa sa inyong proseso, ibig sabihin po hindi pa po naka-file ang inyong kaso. okey. Very clear po 'yan, attorney. Punta naman po tayo ngayon sa DOJAC po 'no, and frontline, justice 'no, frontline services ng, DOJ. Bilang program director po ng, DOJAC, ano po ang layunin nito at paano ito nakakatulong po sa ordinaryong mamamayan? Ayan. So, lahat naman po tayo may mga karapatan na dapat ipagtanggol. Meron po tayong mga properties na meron minsan na agrabyado or nakukuha ng iba. Now, pag meron pong nangyaring masama sa atin, gaya na sinabi ko, naging biktima po tayo ng isang krimen, ang DOJ Action Center po ang unang gabay para sa inyong pagsasampa ng reklamo. Di ba sabi ko nga po, madaming hindi talaga nakakaintindi ng proseso. Or minsan po may ginawa pero kulang. So kung meron pong kailangan ng ating mga kababayan, ang DOJ Action Center ay bukas para magbigay ng payo, legal na payo na libre. Tapos kung meron po kayong dispute, kunyari po sa property, magkakapatid kayo na nagtatalo-talo sa lupa, meron naman din po kaming mediation services din para pag-usapin at gawan ng kasunduan ang mga nagtatalo. Hindi lang po sa lupa yan, pwede rin po sa child support, pwede rin po yan sa pwedeng kunyari nagkaroon ng suntukan or sakitan. So kesa umabot sa korte at magkaroon ng kaso, criminal case, pwede naman pong i-mediate dito sa DOJ Action Center. Ngayon, yung mga taong humihingi ng tulong sa amin, pero kunyari, ang tulong na hinihingi nila ay tungkol sa pagsasaka or discrimination ng indigenous peoples. Nire-refer po namin yung mga yan, mga reklamo nila, sa mga nararapat na opisina. So, meron po kaming free legal advice, mediation, at endorsements and referrals. Kunyari po yung mga warrant of arrest na kailangan ng tulong, ni-endorse din po namin sa NBI. So, para po yung mga serbisyo sa lahat ng Pilipino, libre, at all over the Philippines din po. Po, ayun 'no. Yun po yung magandang, malaman, ng mamamayan kasi minsan po iniisip nila hindi magfa-file ng kaso kasi nga magastos tsaka maghahanap pa sila ng mga abogado na magbabayad pa sila ng mahal. Ayan, yun din ang gusto kong malaman ng mga ating kababayan. Ang criminal case po, wala pong binabayaran dyan. Libre po yan. Kasi po, ang public prosecutor po ang tatayunin yung abogado kung kayo po ang biktima. Ngayon, kung kayo naman po ang may sala, meron naman din pong public attorney's office na hahandang dumepensa sa inyo. Ang tulong na lang po na siguro kailangan ng karaniwang Pilipino ay yung paggagawa ng salaysay. Kasi, syempre, hindi naman lahat tayo may experience o alam paano ilahad or sa isang complaint ang inyong nangyari sa inyo. Kasi, for any criminal case po, kailangan nasasaad sa inyong sinumpaang salaysay kung ano yung ginawa, kailan ginawa, sino gumawa, yung mga elements po ng crime para po sumampa ang kaso. So, kung kunyari po may ganun kayong pangangailangan, pag pumunta po kayo sa DOJ Action Center, maaari din po namin kayong i-refer sa mga public attorney para tumulong sa pag-draft ng inyong reklamo. And at the same time, sa NBI or PNP, kasi may coordination din kami ngayon, tumatawag ako sa mga public assistance division ng NBI and PNP for assistance para diretso na yung assistance sa paggawa ng salaysay. And then at the same time, we also give advice anong options ng tao kung gusto man niyang isampa yung kaso o hindi, or baka pwede namang i-mediate yung kaso. So, yan po. Ayun po.
Attorney, no, ano yung mga safeguards po na sinusunod ng DOJ? Kasi karamihan po ng mga kababayan natin ang iniisip, ang hustisya ay para lang sa mayayaman, para sa may kapangyarihan. Ano po kaya yung safeguards po na sinusunod ng DOJ para matiyak na ang prosecution process ay patas at hindi po naaabuso? Well, lahat, sa totoo lang po, yung perception na para sa mayayaman, hindi po totoo yan. Kasi kulang lang ng information ang ating kababayan paano gamitin or ma-avail ang mga serbisyo ng government services. Like, which is why na-appreciate po namin na kami na-invite para magsalita tungkol dito. So, the perception na hindi patas is not true at all because sabi nga nila, justice is blind. Walang kinikilingan. Pero kailangan lapitan. Kailangan talagang ilapit ninyo ang inyong hinaing sa tamang proseso, sa tamang opisina, para mabigyan kayo ng forum at yung inyong mga reklamo ay madinig. So, yun na po yung safeguard kasi we have an existing process that can be used by anyone. It's just that hindi lang alam ng tao paano lumapit. So, as to safeguards, all prosecutors naman po, meron po kaming prosecution integrity board. So kung may reklamo kayo sa piskal, isulat nyo lang po doon. Or dito sa DOJ Action Center, ilapit nyo lang po para kami na po sa kung sino man kailangan mapupok. But as far as safeguards are concerned, the system is running, it's in place, it's available to all. And patas naman po ang batas para sa lahat. Ayan, para sa mga kababayan natin, no, lalapit lang tayo kapag tayo ay may problema, no? At when para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, no, may ipapakita po tayong video para malaman natin ano yung steps, ano yung proseso para makalapit po tayo sa DOJ Action Center. Panoorin po natin ito. Napanood po natin ang video ng process at paghingi ng tulong sa DOJ Action Center. Ngayon po, meron pong mga questions po, attorney, na galing po sa taong bayan. Nung pinost po namin yung publication material natin para po dito sa episode natin, may mga nag-message din po sa amin. Ito po yung ilan sa question po nila. Paano po ninyo pinoprotektahan ang karapatan ng parehong complainant at respondent sa proseso ng hustisya? Well, bilang DOJ Action Center, okay? Bilang DOJ Action Center, kung sino nangangailangan ng tulong, okay? Binibigyan namin ng nararapat na tulong and it usually comes in the form of endorsements. Wala po kasi kaming representation dito sa DOJ Action Center. As a first step of the process lang kami, which is legal counseling, mediation, but for actual complainant and respondent, yun na po, binabato na po namin sa mga law enforcement agencies. Like, kunyari, kung complainant po kayo, kailangan niyo po ng case build up sa NBI, and then kung defendant naman po kayo, sa PAO. Now, that's how we protect. Kasi hindi po may iwasan na talagang isang agency po ang like under DOJ po ang PAO, ang NBI, but as long as there is adequate representation po
At sana po, mga kababayan din po natin, kausapin din nila yung kanilang attorney, kausapin nila yung si piskal. Yun po yung safeguard kasi hindi naman po nag-uusap ang piskal at ang PAO kung ano mangyayari sa kaso. Kung ano lang po talaga yung ebidensya, yun lang po talaga pinipresenta namin. Pinakamahalagang aral ay ang puso para sa serbisyo. Kadalasan kasi ang understanding ng mga tao pagka abogado ka, mayaman ka. Hindi naman po yun, it doesn't follow that you automatically become rich because you're a lawyer. In fact, the recent trend of bar exams have been increasing the passing rate of lawyers. So, napakarami pong abogado na nagpa-practice dito sa Manila. Ang gusto ko lang po na ihatid kung kayo po'y taga-probinsya, malaki po ang pangangailangan ng ating mga probinsya for lawyers. Let's not all congest the city, itong Manila, kasi ang daming practitioners. And you can practice law as long as you're able to. Para din lang siyang doktor na, di ba? Kaso, I would say, be a lawyer if you have the heart for service and also the integrity to push through na alamin mo kung ano yung tama at mali at magkaroon ka ng puso para tumulong sa mga naagrabyado. Ayan, bago po tayo magtapos sa ating episode kay Attorney Carla, i-remind ko lang po kayo na sa February 11, makakasama po natin si Attorney Ariel Rosilio, ang Assistant Commissioner ng Civil Service Commission. February 11 a.m. Ayan po. Attorney Carla, ano po ang inyong mensahe na gusto po ninyong maiwan sa publiko tungkol sa serbisyo publiko? Sa ating mga kababayan, sana po lumapit lang po kayo sa amin. I hope that mamaya if ma-flash or ma-share ang mga details ng DOJ Action Center. Actually, andyan sa ko ngayon. Background ko yung details ng DOJ Action Center. Nakikita ba? So, kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong mag-email sa amin. Sumasagot po, binabasa ko po lahat ng email nyo at sinasagot po namin. dojak@doj.gov.ph, or kung kayo naman po ay medyo walang email, pwede naman din po kayong tumawag at 8526-3385. Nakikita nyo. And you can also walk in. Marami po kaming opisina para po tulungan kayo. Meron po kami sa Region 1, Region 3, Region 5, Region 7, Region 10, Region 11, and Region 12. Now, kung social media kayo, meron din po kaming Facebook page. Hanapin nyo lang ang Dojak sa Facebook at makikita nyo po at pwede na po kayo mag-message kung meron po kayong mga katanungan. Ayan po. So, Naka-flash lapit lang ngayon, po. Attorney. Naka-flash ngayon sa kanila ang Facebook page ng Dojak. Ay, thank you very much po. Mga kababayan, tapos na ang ating episode ngayong umaga na ito. Maraming salamat po, Attorney Joanne Carla Guevara ng DOJ Action Center. Thank you so much po. Okay, thank you so much. Sa susunod po ulit, madami po kasi talaga legal issues na dapat italakay. Pero for this one, for purposes of this interview, I hope that everyone would know how to avail of the help that they need, especially when it comes to filing of criminal cases. Ayan po. Muli po sa Lingkod Bayan Unfiltered, nakita natin na ang serbisyo publiko ay hindi lang posisyon, kundi araw-araw na desisyon. Maraming salamat kay Attorney Joanne Carla Guevara ng DOJ sa pagbabahagi ng oras, karanasan at pananaw. At salamat sa lahat ng nanood hanggang sa susunod na Lingkod Bayan Unfiltered dito sa govlearn.ph. Usapang totoo, serbisyong may pananagutan. Welcome to GovLearn. Yan po, Attorney. Tapos na po ang ating episode. Yeah, thank you so much. Maraming salamat po. Attorney, Sorry, pwede I'm- po mag-request ng Screenshot. Thank you so much po.
Okay, you're welcome. Thank you. Go ahead, Sa Pare. silangan ay may liwanag na sumisilip, pag-asa ng bayan muling humahagi.